Breaking news ito mga kababayan. Nako po, ito na ang pasabog natin. Angel Locsin, binabatikos ng taong bayan ngayon na milyon-milyon. Bakit po? Kasi nga po dito ay tila pumuputak-putak at nakikisawsaw na naman at ang binabanatan niya ay si Robin Padilla. Ngayon po, binanatan po ni Kati Binag ang sikat na political vlogger. Ang sabi kasi ni Angel Locsin, mga kababayan, ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag sa akin. Naghugas kamay ka at pumikit sa katotohanan. Isa ka sa pinakamakabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio, kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. O nakita nyo mga kababayan, binabas po niya si Robin Padilla. O kita nyo po ha. Itong si Angel Locsin mga kababayan, tahimik po sa flood control issue. Nakita nyo naman, makaleni po ito mga kababayan. Si Madam Lenny ay tahimik din sa flood control kasi nga ginojowa na ni Dayunyor. Ang sabi ni Kati Binag mga kababayan, if sinabi mo ito Angel Locsin, matanong ko lang. Itong sabi ni Kati Binag, if sinabi mo ito Angel Locsin, matanong ko lang, nasaan ka ng daming magnanakaw sa kaban ng bayan? Bakit nag-iingay ka lang now para banatan si Robin Padilla? Ito yung sinasabi ko, mga artistang ginagamit ang boses sa iisang layunin, pang personal or dahil sa kanilang political colors. Mahirap kasi kapag hindi masyadong napapansin na at tumatanda na at lumalaos na. Mahirap kasi kapag hindi masyadong malalim ang kaalaman sa pangpolitikang awayan ng dayuhan. Senator, ang kini-question mo kung issue ka sa'yo na mga malaki ang stand sa China, sana din maging malaking issue mo ang nakawan at biktima ng flood control scam projects. Bakit hindi mo tulungan ang kapwa mo Pilipino na manawagan na labanan ang nakawan sa kaban ng bayan? No political colors in general, total you owe your fame to them and kaya ka kumita ng malaki sa mga Pilipino, gamitin mo ang kasikatan mo at boses mo. Ang mamamayang Pilipino ang nagbigay sa iyo para manindigan sa totoong laban ng bayan. Mga korap na opisyal ng gobyernong adik na ito. Kita nyo mga kababayan ko? Matindi po ito tignan nyo naman ang ginawa kay Senador Marcoleta mga kababayan ko. Anong sinasabi dito? Nako, umi-epal na naman, laos na kasi. Epal, laos ka na oy. Nako po, binabatikos po si Angel Locsin mga kababayan. Epal, laos ka na oy. O, kita nyo mga kababayan na ito po yung mga komento. Check po natin, binabanatan ngayon si Angel Locsin. Miss Angel Locsin, kung may pagkakamali man si Robin Padilla at inamin niya ito, mas mabuti iyon kaysa sa mga taong hindi marunong umako ng responsibilidad sa sarili. Ng mga pagkakamali, ang pag-amin ay tanda ng katapatan at lakas ng loob. Ano ba talaga ang nais mong ipaglaban? Kung may kritisismo ka, sana pare-pareho ang pamantayan mo sa lahat ng politiko. Ano man ang kanilang panig, sa dami ng kinakaharap ng problema ng ating bansa, mas makabuluhan na sanang pag-usapan ang mga solusyon kaysa muling buhayin ang mga lumang issue para lamang sa bangayan. Nako po mga kababayan ko, your opinions does not matter. Kahit angel ka pa, many Filipinos love and respect Senator Robin Padilla, whether you like him or not, because he is more of a statesman than any of your favorite senators or congressmen combined. Mahal niya ang bayan at that is what counts, not your biased opinions, not your misplaced values and principles. At lalong hindi yung mga outdated ideologies ninyo.
that do not benefit the people. Nako po mga kababayan ko. Ano pang sabi dito? Tingnan natin, mahal niya ang bayan and that is what counts, not your biased opinions, not your misplaced values and principles, at lalong hindi yung mga outdated ideologies ninyo that do not benefit the people. I do not vote for Senator Robin Padilla dahil katulad ng iba, I am not inclined to vote for performers, actors, and clowns. But Senator Padilla has proven himself to be consistent in his advocacies in the Senate, and that is the betterment of the Filipino people. O, kita nyo mga kababayan ko, binabatikos na itong si Angel Locsin, laos na kasi ito mga kababayan, nagpapasikat na no. Pakinggan po natin ito. Kita nyo po si, ano po, kita nyo ha? Politiko pinamunuan ng ulol, kung ano-anong gawa-gawa na kasong lumabas. Pinaratangang magnanakaw ng kampo ni Satanas, abogadong senador na gustong lumabas ang tama. Ngunit bakit siya pa ang pinagbintangang may sala? Pilit na lumalaban sa mga mandarambong, hindi patas ang batas sa pang nauna na kulong. Ipunyag ang totoo, yan lang ang kanyang kasalanan. Kahit di niya ginawa, kanyang pinagdurusahan. Abogado siya subalit di umubra yung lakas. Paano ka lalaban kung binabali ang batas? Hindi ka na... Ayan mga kababayan ko, yan ang ating senador Rodante Marcoleta. Ganyan po kagaling ito mga kababayan. Isipin nyo, nag-iimbestiga lang pinakulong. O, pakinggan pa natin ito. Ang kasalanan, inakusahan ng mga buhayang mga salot ng lipunan. Hanggang dulo ay kasama kami sa iyong laban. Lumabas ang totoo, yan lang ang kasalanan. Inakusahan ng mga buhayang mga salot ng lipunan. If the intention of these cases is to silence me, let me say this, it has failed. I will not be silent. Even if my voice is the last one they wish to hear, I will still speak. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo. Kung kasalanan pong matatawag They can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yon sa bato. Isa siya sa iniipit pagkat di siya makontrol ng mga politiko, pinamunuan ng ulol. Kung ano-anong gawa-gawa na kasong lumabas. Pinaratangang magnanakaw ng kampo ni Satanas, abogadong senador na gustong lumabas ang tama. Ngunit bakit siya pa ang pinagbintangang may sala? Pilit na lumalaban sa mga mandarambong, hindi patas ang batas sa pang nauna na kulong. Ipunyag ang totoo, yan lang ang kanyang kasalanan. Kahit di niya ginawa, kanyang pinagdurusahan. Abogado siya subalit di umubra yung lakas. Paano ka lalaban kung binabali ang batas? Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang taong bayan. Katarungan ng mangingibabaw at katotohanan. Gawin niyo man lahat hanggang maubos ang maleta. Abogadong senador matalino si Marcoleta. Hanggang dulo ay kasama kami sa iyong laban. Lumabas ang totoo, yan lang ang kasalanan. Inakusahan ng mga buhayang mga salot ng lipunan. Hanggang dulo ay kasama kami sa iyong laban. Lumabas ang totoo, yan lang ang kasalanan. Inakusahan ng mga buhayang mga salot ng lipunan. If the intention of these cases is to silence me, let me say this, it has failed. I will not be silent. Even if my voice is the last one they wish to hear, I will still speak. Ayan mga, naiiyak. Nakakaiyak po ito mga kababayan. Hindi mapigilan na tumulo yung luha ko dito. Kung sino pa yung nag-iimbestiga, sino yung naghahanap ng katarungan at katwiran, yun ang ipinakulong nila. Bakit? Mga kababayan ko, mabubulgar ba ang kanilang mga katiwalian dahil si Senador Marcoleta ay nag-iimbestiga at gustong malaman ang katotohanan dito? Bakit yung mga buhaya ay patuloy na malaya, pero yung taong nag-iimbestiga at nagtatrabaho at ginagawa ang kanyang tungkulin bilang isang tunay na trabahador ng gobyerno, pinakulong at pinaaresto? Diba mga kababayan ko, napakaraming mga sangkot na politiko na mga buhaya na sangkot sa mali-malitang mga pera na ninakaw sa gobyernong ito na
galing po sa mga bulsa natin, mga buwis na kinakaltas sa mga sweldo natin. Bayad dito, bayad doon. Lahat tumataas na. Wala nang mababa ngayon. Maski yung bayad sa kuryente, doble na ang presyo. Tapos ngayon mga kababayan, kung sino pa yung matuwid, sino pa yung gumagawa ng tungkulin, yun ang kanilang pinakulong. Sino? Si Senador Marcoleta. Ano pa? Diba mga kababayan, nakakaiyak ito. Tignan po natin ang sabi, kaya Angel Locsin ang kapal ng mukha mo. Sinong nagsabi? Siyempre mga komento. Bakit? Sumasawsaw ka na naman? Walang bilang ang inyong opinyon. Binabatikos mo si Robin Padilla na nagtatanggol ng katwiran at katotohanan. Tahimik ka sa nangyari kay Marcoleta. Tahimik ka sa nangyaring nakawan. Pero binabatikos mo ang nagtatanggol sa katwiran at katotohanan. Bakit tahimik ka sa trilyones na ninakaw ng mga buhayang ito? Di ba mga kababayan ko, nakakaiyak? Yan po ang katotohanan na hindi mailingid, hindi maitago ng mga buhaya. Pero, Robin Padilla, huwag kang mag-alala. Nasa likod mo kami ng mga taong bayan na pro-protekta at susuporta sa'yo. Gaya ni Senador Marcoleta. Ginipit, inipit, tinakot, sinindak hanggang sa maaresto at makulong. Nanindigan sa katwiran at katotohanan, maski ang kapatiran at pamamahala ng Iglesia ni Cristo ay nanindigan dito na sinasang-ayunan ang ginagawa ni Senador Marcoleta. Pero ang mga buwaka ng ina, na mga hinayupak na Estas Barabas, ng mga magnanakaw ay patuloy na nagnanakaw. Yan po ang masakit na katotohanan mga kababayan ko. Nakakaiyak, kaya Angel Locsin, maghunos dili ka. Gamitin mo sana ang iyong popularidad, ang iyong kasikatan sa tama. Huwag mong kampihan ang mga masasama, mga magnanakaw. Kita mo naman nung si Robin Padilla, inamin niya na isa siya dating komunista, pero nagbago, pero binabatikos mo. Diba mga kababayan ko? Si Marcoleta na nagtatrabaho, alam natin na malinis ito. Pero napakatahimik mo. Yung mga buhaya, o kita nyo, yung mga nasa listahan ng mga Marines, noong 18 o 18 sundalong ito, maski si Orly Gutesa na wala, pinatahimik, ginawan ng kung ano-anong kaso, tinakot, ginipit. Ayaw nang imbestigahan ng bagong bobo na BRC chairman na si Tuplok, na ayon sa kanya ay chismis lang ito at walang katotohanan. Gagamitin lang daw nilang tambayan ng Senado para magpasikat dahil gawa-gawang kwento lang ang kanilang chismis. Wala daw katotohanan ito. Diba mga kababayan ko? Sasabihin niya, kung meron kayong makitang pangalan na Erwin Tuplok sa listahan ni Cabral sa kanyang libro, ay magre-resign ako. Sino ba namang magnanakaw na ilalagay yung pangalan mo doon? Ayon sa mga video, ng mga picture, ng mga sinabi na salaysay ng affidavit ng mga Marines na ito, alam nila kahit yung numero ng iyong kwarto. Pati mga babae na kinukuha mo, yung mga mangkanor na ginagawa mo, o sinabi ng mga Marines. Pero sinabi mo, pinabulaanan mo na walang katotohanan. Ngayon, kinasuhan may mga Marines, pati si Baligod ngayon, si Levy Baligod, pinaparesto na rin. Maski si Allen Cayetano, pinag-iinitan na. Isipin mo, 2019. Meron daw korupsyon doon.
malamang ipaaresto rin ito. Gaya ni Senador Marcoleta, gagawin lahat nila para maipit at magawan nila ng masama si Sara Duterte. Alam natin ang kanilang goal, ang kanilang target, si Sara Duterte, para mawala ang mga nagtatanggol sa katwiran at katotohanan. Ganyan din ang ginawa nila kay Tatay Digong. So ngayon, yung Amerika nagagalit na. Tila nililigawan na si Sara Duterte. Dahil alam nila na si Sara ang magiging Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, ginigiba ang ICC ngayon. Ginegera ng Amerika dahil walang hiya din ito. Nagagamit din sa sariling interes at kinakwartahan ang mga mahihirap na bansa. Dahil dyan ay ginagamit din ng mga buhaya para gipitin ang kanilang kalaban sa politika. O tignan nyo ang nangyari kay Tatay Digong. Kay General Bato, kay nagtatago ngayon. May warrant of arrest. O ngayon, swerte si Bato kasi nga si Donald Trump pinapakalas na ang Amerika. Kung ano man ang kanyang relasyon sa ICC, ay dali-daling kumalas na dito, pag hindi lalatiguhin si Dayunyor dito. 'Di ba mga kababayan ko? O dito po nagalit si Angel Locsin, no. Tingnan niyo po ha. Ipakita natin. Robin Padilla, tingnan niyo pa. Robin Padilla. Senate hearing. Tingnan natin mga kababayan ha. Ito po, dito nagalit si Angel Locsin eh. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Taga saan po kayo? Na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay regional director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? Wow. I Golden cannot Boy. comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo. main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no? Sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir, from investigation 1, 2, 3, noong 2015, 2016. Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ah. Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa, May Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta to? In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Bakit po kaya naisip ng O nakita nyo mga kababayan, hindi masagot-sagot nung itong kanilang witness
halatado po na gawa-gawa lang yung kanyang mga sinasabi. Isipin nyo golden boy daw ito. Pero nung tinanong ni Robin Padilla, wala naman. Tanong ng 80-80 sa abogado. Tignan nyo itong mga tangalistang ito. Hindi tayo ang balahibo ni Lotok sa iyo, Batman. Tignan mo. Mga bobong tangalista ito. Mas magaling nga itong si Robin Padilla kaysa itong idol nyo na Golden Boy kunwari. 'Di ba mga kababayan? Minumura si Robin dito, ang mga tangalista ito. Mga kababayan. 'Di ba? Anong tanong yan, bayan? Naku po. Mas bobo kayo. Bobo sa senador, gago kayo. Alam nyo ang BARM sa Muslim lang yan. Hindi ka pwede dyan pag wala kang alam sa Islam. Bakit marunong ba siya ng magsimba sa Muslim? Prayer, hindi. Nagsasayang lang talaga ng oras to. Syempre, yung inyong mga witness ay mga bobo. Tanim lang ito. Bobo talaga ito mga tangalistang ito. Mga kababayan ko. Alam natin pag gaganyan yung mga tanong na mga nagko-comment, tangalistang bobo yan. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Dito yari itong si Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba huling-huli po dapat no? isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Ayan, dito nagalit si Angel Locsin nung inamin ni Robin Padilla na komunista siya. Ang hinanakit ni Angel Locsin na laos na, nasaan ba daw si Robin Padilla nung ni-red tag si Angel Locsin na NPA? Yan po ang sinasabi at iniiyak ni Angel Locsin dito. Tignan nyo po mga kababayan ha. Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan? Ayan mga kababayan ko, ang Romanov ay ang ang Romanov ay ang huling maharlikang pamilya na namuno sa Russia ng mahigit na 300 taon. Silang namahala mula 1613 hanggang 1917. Noong 1613, naging unang Romanov Tsar si Michael of Russia na nagsimula ng dinastiya. Ang pinakahuling emperor ay Nicholas. Ito ko mga kababayan, ang kasaysayan dito yung pagpaslang sa royal family sa Russia. Ang pagpaslang sa pamilya Romanov. Kita nyo, noong gabi ng Hulyo 1617, 1918, dinala ang buong pamilya sa silog ng Ipachev House. Sinabihan silang kukunan lamang sila ng litrato. Ngunit sa halip ay binaril at pinatay sila ng mga armadong tauhan ng mga Bolshevik, ang revolusyonaryong grupong kumontrol sa Russia. Matagal na hindi alam ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang mga labi. Sa paglipas sa mga dekada, natagpuan ang mga ito at kinumpirma sa pamamagitan ng DNA testing. Ito po mga kababayan, yung Romanov ay ito yung pagpatay doon sa isang pamilya na maharlika sa Russia. Ito po yung Romanov na sinasabi. So dito po, itong sinasabi ni Robin Padilla na siya ay komunista ay nagalit si Nagalit po si Angel Locsin dito.
Kaya binabati ko siya si Robin. 'Di ba? Nasaan daw si Robin nung siya ay inano? 'Di ba? Mga kababayan ko. Mabibisit na lang kayo dito kay Angel Locsin eh. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahon na nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag sa akin. Naghugas kamay ka at pumikit sa katotohanan. Isa ka sa pinakamakabayang taong nakilala ko. Ikaw si Andres Bonifacio, kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo sa pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Angel Locsin. Sa pag-amin ni Senator Padilla na siya'y komunista. Ayan po mga kababayan. Matindi po ito. So nag-iiyak si Angel Locsin dito at binabati ko si Robin samantalang tahimik siya sa nakawan ng trilyones na pera. Diba mga kababayan, wala siyang kaimik-imik nung inaresto si Marcoleta. Wala rin siyang imik sa sinagawang people power ng kapatiran. Eh kung talagang totoo ka, sumama ka doon kasi transparency for a better democracy and accountability. Bobo! Yan ang sabi ng mga komento, laos ka na! Diba? Laos ka na, nagpapasikat ka pa, laos ka na. Diba? Ano masasabi nyo po dito, mga kababayan ko? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. I-like at i-share po ito. Ito, pakinggan nyo po ito. Pakinggan nyo po ito, maganda po ito. They can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yun sa bato. Isa siya sa iniipit pagkat di siya makontrol ng mga politiko pinamunuan ng ulol. Kung Kita nyo mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? I-like at i-share ang video ito at sana po i-follow nyo po yung FB natin, The Wonders Philippines. Kasi yung mga nagko-komento dito, karamihan mga tangalista, mga kababayan ko. Ayan no, The Wonders Philippines. Ayan, The Wonders Philippines po. I-follow nyo po ako. Meron po tayong 500,000 plus dyan. At dito sa YouTube mga kababayan, i-subscribe nyo rin po ako. Para malaman po ng karamihan po na tayo po ang nagpapabalita ng katotohanan. Ito po mga kababayan ko. The Wonders. Ito. Ito yung ating ayan po mga kababayan no. Ito po para alam ng lahat. Ayan po. I-like at i-share nyo po. I-click nyo po yung notification below. Para po i-click nyo yung bell notification. I-click all nyo. I-subscribe nyo po ako. At kung gusto nyo, mag-join po kayo sa community natin para po lalo po tayo makapagpatuloy sa mga ginagawa nating paggawan mga content na ito na kakapulutan natin ng mga aral. Okay po? Salamat po sa inyong lahat. Shoutout kay Gaspar Beltran, Mirna Aura, JJ, sino pa? Imelda Facon. Ayan, salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng mga kababayan natin na sumusuporta sa buong mundo, mga OFW. Mabuhay po kayong lahat. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa na idalangin po si Senador Marcoleta na malampasan ang pagsubok na ito. Idalangin natin na magkaroon ng hustisya at katarungan sa ating bansa at sana po makauwi na si Tatay Digong. Yan po ang dinadalangin ng 100 million na mga Pilipino ng buong mundo ay talagang umaasa na makakalaya si Senador Marcoleta at si Tatay Digong at si BP Sara ay malampasan ang panggigipit ng Dayunyor na ito. Balang araw magbabayad din ng mga aso at si Dayunyor. Makakarama din ng mga ito mga kababayan. Salamat po.